Hello guys! Welcome back to my channel. It's me again, Ate Nene. Nandito na naman po ako para laging magbigay sa inyo ng mga payo. Bakit kailangan mong mangutang para lang maibili mo ang gusto mo? Tama ba na kailangan mong umutang ng pera sa iyong kumare, sa iyong mga kaibigan para makabili lang ng mga bagay na gusto mo? Halimbawa, gusto ko pong isa-isahin kung ano ba yung mga mindset ng nating mga Pilipino. Hindi mo naman kayang magpa-birthday, magpabinyag. Gusto mo ng malaking handaan, pero hindi mo naman, wala ka namang pera. Anong gagawin mo? Siyempre, tayong mga Pilipino, ano pa bang gagawin natin, di ba? Para mapasaya natin ang ating anak. So, syempre, bibilihin natin siya ng magandang damit, masarap na cake, maraming handa. So, wala naman tayong pera. O, anong iniisip nating mga Pilipino? 'Di ba? Kundi umutang. O, kung hindi naman uutang tayo sa iba, meron namang dumarating na Bombay. Alam niyo naman sa Bombay, mabilis makapamungutang, hindi naman kailangan ng kagaya ng bangko na napakahigpit magpautang, no? Yung sinasabi nilang collateral. Sa Bombay, ibigay na sa iyo abot na lang sa iyo yung pera. Meron ka ng instant na pera. Pero utang yun, 5-6, di ba? Laki-laki ng tubo na yon, di ba? Kumbaga, bakit kailangan pa nating umutang ng ganun, di ba? Para lang maibigay ang gusto ng anak natin. Actually, hindi naman gusto ng anak natin, gusto natin yon. Kasi minsan, ay meron tayong nakitang kapitbahay na malaki yung handaan ng kanyang anak. Tapos, gusto natin din, ganun din yung magiging birthday ng anak natin. Kung hindi naman, napunta tayo sa handaan, di ba? Parang iniisip natin, gusto rin natin na ganun. Kahit wala naman tayong malaking budget para doon, di ba? Hindi naman po tama yun na ganun ang gagawin natin. Huwag natin ilagay sa kapamakan o peligro yung buhay natin, yung future natin, no? Imbis na yung pera na yun, na para sa future, ilaan na lang natin sa future ng magiging anak natin, huwag naman natin ipakita sa kapitbahay natin na marami tayong pera sa pamagitan ng malaking handaan. Hindi naman po tama yung gagawin natin ganun. Sino naman yung relate dito? Pag fiesta sa inyong baryo, sa inyong probinsya, kung hindi naman sa probinsya, kahit saang lugar, di ba? Wala naman tayong sapat na pera sa malaking handaan. Siyempre, gusto natin ipakita sa mga kamag-anak natin na marami tayong pera dahil ayaw kasi natin may masasabi sila sa atin. Alam mo naman tayong mga Pilipino, parang masyado tayong mapagmalaki, mayabang, kahit wala naman. Pero pagdating naman sa sunod na araw, di ba? Wala na tayong pera, nga. So magdidildil na tayo ng asin kasi ubos na yung pera natin. Tapos, may stress tayo. Nandiyan na naman si Bombay ng naniningil. Di ba? Ang sakit kaya sa ulo noon. Nagbabayad tayo ng utang kada buwan para imbes na meron tayong panggamit sa pangangailangan, hindi na tayo nag-iisip ng utang. Kaso ibinabayad pa natin sa utang dahil syempre, dahil din sa ating pagmamalaki at yun ang gusto nating mangyari na maging mayaman tayo sa paningin ng iba kahit hindi naman. Tapos, dyan mga misis, nakita mo yung mga kapitbahay mo, yung kumari mo, yung kaibigan mo, bumili ng bagong appliances. So, syempre, ikaw naman nainggit ka. Syempre, wala ka namang pera, ibibili ng ganun, di ba? So, ang gagawin mo, mangungutang ka na naman para maibili mo na naman yung gano'n na kinainggitan mo sa kaibigan mo. Anong mangyayari yun sa kinalabasan ng buhay mo? Di puro ka na lang utang. Wala ka nang ginawa kundi mangutang ng mangutang. Wala ka namang ibabayad. Yung mahirap,
Yung utang ka ng utang, wala kang ibabayad, tapos magtatago ka. Magtatago ka na lang at magkukunwari, kapag nasa lubong mo, hindi mo siya nakita. At kunwari, pa-cellphone ka pa, tapos titingin ka sa malayo at iiwasan mo na siya dahil ayaw mo na sinisingil ka. Tapos ito pa, yung anak ng kaibigan mo, nag-aaral sa private school, samantalang ikaw nasa public lang. O di syempre, nandoon naman yung consciousness mo sa buhay mo. Dahil mayaman ng kaibigan mo at ka, wala kang pangpaaral na maganda sa eskwelahan. Ano naman kung ang anak mo nag-aaral sa public? Ang mahalaga doon, makapagtapos ang pag-aaral yung anak ninyo. Hindi yung kailangan yung magpatalbugan dahil ba nasa private siya o nasa, ikaw, ang anak mo naman sa public. Malay mo, di ba, yung anak mo matalino. Wala yung, hindi basihan yun kung ang anak mo ay nasa public. Ang mahalaga, matalino ang anak mo, nag-aaral ng mabuti, at talagang gusto niya makapagtapos ng pag-aaral. Ang isipin mo ay magkaroon ng magandang future yung anak mo. Hindi mo kailangan na ipilit yung sarili ninyo na hindi nyo naman kayang paaralan sa private. Kaya tanggalin nyo na lang at alisin ninyo yung inggit sa sarili. Alam nyo guys, sa totoo lang, mas mabuti na lang nang walang utang. Wala kang iniisip na sakit sa ulo at hindi ka nakakatulog sa kakaisip mo ng mga utang. So, lagi na lang, maya-maya, may pumunta sa'yo, araw-araw, may naniningil, no? Akala mo naman, ang dami mo nga friendship, yung pala, yung mga naniningil lang pala sa'yo, tapos sinisingil ka, nagagalit ka, o diba, tama ba yun? So, guys, yung mga ganyang pag-uugali, hindi tama yan. So, kailangan nyo talaga magbago. Alam nyo naman, kapag hindi kayo nakabayad ng mga utang, may karma din yan. Kung anong ginawa mo sa kapwa mo, babalik din sa'yo. Kung hindi naman sa'yo, syempre, meron kang sa mga anak mo, sa family mo, lalo na sa mga mahal mo sa buhay. Kaya, mapapayo ko lang, gumawa ka ng tama para yung ibabalik sa'yo ay tama din. Magsikap tayo sa buhay at maging kontento kung anong meron lang tayo at magtiis tayo kung magkano lang naiabot ni Mister. Huwag tayong mainggit sa kapwa natin kasi kung alam nyo naman, kung hindi naman natin kaya, huwag na nating pilitin. Ang importante, wala tayong magiging utang at mamumuhay tayo ng mapayapa. Kalimutan guys nga pala na mag-subscribe sa channel ko, like and share, at mag-comment na rin po kayo. Maraming pong salamat sa inyo guys. Paalam!